storm, challenges, uncertainties, and Struggles. See? Firm foundation. So, paano natin ito gagawin? Challenges. Okay, anong gagawin natin ngayon? Uncertainties, tsaka struggles. Start each day with Bible. Bible. Amen? With prayer. Uy, Uncertainties. yung ano naman, ganito ha, Challenges, ito, paalala ko sa inyo, dahil struggles. taga-UCC tayo, dapat Uncertainties. sino dito nakakain na sa unlimited? Uncertainties. Diba tayo? Sino na dito nakakain ng unli? Hindi pa kayo? Makain na po. Unli ka mo. Unli, di ba? Ibig sabihin nun, magbabayad ka ng mahal, pero eto, hindi ka kakain doon. Lalamon ka doon. Di ba? O, lahat, sabi nga, dati may kinakain ng kami ni Ate Che na unli wings. Alam mo, paglabas namin, ang sarap! Tapos pagkatapos namin kumain, paglabas namin doon sa karinderya o sa kainan, gumagano na kami. Hindi Kasi unli wings. Hindi kasi tapos kinain ko na likod ko eh. Wala namang wings. Diba? Kinain ko kasi yung wings eh. Ayan mga ganun unli. Alam niyo dapat ganito. Huwag niyong pakainin ng pika-pika ang iyong kaluluwa. Huwag niyong, yun parang isang verse lang. Ang pag-asang ito ay siyang matipid na matatag na angkla ng ating buhay. Ito'y mananggal sa kabilang kaping, lusok na ako, kabanan-bananan. Okay. Ay, pastor, nagpasa na ako ng Bible. Eh, di wow. Ano yan? Isang pirasong mani? Amen? Pakainin nyo. Diba? Hanggat hindi sumasakit ang mata ninyo. Grabe naman, sa Facebook na sumasakit ang mata, diba? Naluluha pa. Umiiyak-iyak ka pa. Ayaw nga. Kanina, pinamasdan ni Ate Che si Botche. May nagaganon. So, tingnan mo yung anak mo. Tatawa, si seryoso. Tatawa, si seryoso. Nabubuwang. Sa inyong bahay, masdan ninyo, di ba? Ano ba nangyayari ngayon? Di ba ba? Alam mo, videoan nyo yung sarili ninyo, makikita nyo itsura nyo. Amen? Ano kaya kung ganun yung paggawa sa inyong kaluluwa? Amen po ba? Read the Word of God. Amen po ba? May natutunan? Start each day with a verse. At syempre, i-apply nyo yan. Amen? I-apply. Pangalawang angkorahe. Alam nyo, ang cluster 3, very good dito. Di ba? Anchor in prayer. Di ba ba? Alam nyo, kaya isang susi bakit dumadami, lumalakas ang gawain natin dito sa mga rebeles kasi marami sa atin ang nananalangin. Amen. Amen? Alam nyo, ganito naikwento lang ito sa amin ni Doc. May isang church daw doon na non-stop ang prayer nila. Non-stop. Yung talagang mayroon silang prayer room doon na non-stop. Pero huwag kayong mag-alala, di ko papagawa sa inyo yan. Alam ko naman, nagtrabaho na, nagbabasa lang ng Bible, mag-pray pa, non-stop pa. Diba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasali doon. Tigwa million lang naman ang sweldo doon. Ay, sali ako, sali. Hindi, joke lang. Ganito, sa church daw na yon, sa likod ng church, mayroon doon maliit na kwarto at laging may nananalangin ng staff. Sabi nung pastor, kaya bakit non-stop ang prayer? Sabi niya, kung ang demonyo is non-stop magtrabaho, dapat ang mga Kristiyano non-stop din magpipray. Kasi when you pray, nakikipag-battle ka sa spiritual world. Amen? Amen? Amen. At sabi niya, ang prayer is dito niluluto. O, di ba? Parang sabi niya, imagine and i-illustrate mo. Sabi niya, isang kaldero, meron kang niluluto. Meron kang, kanina, kay Lapuro, sinurprise kami. Tinolang manok na tumitilaok. Kasi pagka, tumitilaok kami, masarap. Anyway, may isang kaldero, yan yung church, sabi niya. Ngayon, pag naglagay ka dyan, ano ba mga ingredients ng tinola? Papaya. Mali, tubig muna na mainit. Bawang.
Sayang na punchline ko kagad eh. Okay. Mainit mo na ng tubig. Sibuyas, Asin. bawang, luya, paminta, Siling haba. siling, Haba. siling Mahaba. Green. siling mahaba. Pwede na yan. Siling maasim. Meron ba no? Dahon ng sili. Papaya. Malunggay. Baka naman magmukhang ano yan. Magmukhang ano yan. Sige na. Tapos ano pa? Of course, ang pinaka may asin. Asin. Magic Pwede na sarap. lagyan ng betchin. Okay. Di, sausawan na lang yun. Asin na nga, may patis pa, ha? Okay, so ando na, di ba? Ang pinaka-last is manok. Sarap. Ang tanong, manuluto ba yon? Hindi. Bakit? Kailangan ng apoy. Yun ang sinasabi ko. Ang prayer, yan yung apoy para maluto ang pagpapala ni Lord sa buhay natin. Amen. Amen? Tingnan mo, kadalasan lahat ng mga matatatag mag-pray, yun ang mga sinasagot ni Lord. Amen. Kaya, di ba, pag may prayer request, oy, amiga, alam mo, gusto mo ipag-pray kita. Alam mo, pag ganoon, okay lang yun, nakikiapoy ka lang doon. Pero sana naman sa susunod, ikaw na ang magsilab ng apoy. Amen po ba? Kaya, wala namang masama doon, ha? Yung mga, pastor, ipag-pray mo nga ako. Walang problema yon. Amen? Pero dito sa atin sa UCC, gusto ko maunawaan natin na ang prayer, yan ang apoy para maluto ang pagpapala sa buhay ninyong lahat. Amen po ba? Ito si Don. Hala. Nag-pray to. Di ba Don? Di ba? Ikaw pa nga yung nag-preach ka nga ba Don? Di ba? Di ba? Di ba nagsishare ka pa Don? Hello Pastor, good morning. May butak-butak pa siya. Di ba? Nag-ano yan? Nag-lead ng morning prayer yan. O, tingnan mo na luto. May sagot lang. O, di ba? Amen? Amen po ba? O, iyan ang sinasabi ko sa inyo. Amen? Kaya mag-pray. Walang imposible sa panalangin. O, di ba, basic na natin ginagawa yung prayer, pero yung importance pala yan sa buhay natin, ganun pala katindi. Amen po ba? Sino dito magpipray na? Prayer keeps us connected kay Lord kasi. Yung angkorahe. Ano yun? Binibigyan niya tayo ng strength and peace of mind. Ano pa? Yung mga worries, eto makinig kayo ha. Ang mga worries, pwede kang alugin yan. Pero ang prayer, i-stabilize ka niyan. Amen? Alam ko na, ikwento ko na dito sa inyo yun. May time na kami ni Ate Che, struggle kami financially dahil sa business. Yung sinasabi ko sa inyo, may mga sleepless night na kami, hindi na kami makatulog. Yung magkatabi kami ni Ate Che, tapos yung parang aksidente mong nasagi lang siya. Gising ka pa? Gising pa ako. Diba? Hindi ka makatulog. Ako din, hindi makatulog. Yung mga ganon, tapos mamaya babangon kami. Alam nyo, ang nagpakalma doon sa amin, prayer. Ang hirap mag-pray na may iniisip ka na, naku mamaya, ayan na naman yung maniningin. Naku, ayan na naman yung collector. Ayan na naman yung mga pinagkautangan namin ng produkto na kailangan makabenta kami para may pambayad kami. Ang hirap. Pero alam nyo, walang imposible sa panalangin. Lahat naman yun nabayaran sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya ang prayer, na-stabilize, ibig sabihin na naging swabe. Sabihin natin, swabe. So, ano ang gagawin natin? Application. Set. Ano yung una? Magbasa ng Bible. Mahirap kasi magbasa ka ng Bible na pagkatapos di ka magpipray. Okay? Anong gagawin natin? Mag-pray ka every day. Bibigyan ko kayo ng tip. Di ba tinuro ko na ito sa church, di ba? Mag-pray daw kayo, focus prayer, ganito ha, mag-focus kayo ng prayer for 12 minutes for the next 2 months. Every day, 10 to 12 minutes ha, focus, okay? Kahapon, saan ba tayo kahapon?
Okay. Nasa bahay lang pala ako. Para pala ako pa nga sa bahay, no? Sa bahay, nagaganon ako. Tapos maya-maya naalala ko itong word na ito, focus. So, pag sinabing focus, ganito kayo ng kamay. Ano ba? Ganyan. Tingnan nyo yung inyong kamay. Nakita nyo? Di ba malinaw? Pero yung nasa likod, malabo. Tingnan nyo yung nasa likod. Di ba lumabo ang kamay ninyo? Di po ba? Ang focus ganito. Dapat doon ka ang attention mo doon sa malinaw. Amen? Ano yung malinaw na focus mo? Si Lord. Amen? Mahirap kasi yung magpipray ka na, ay, kailangan ko na ba tapos itong prayer ko kasi may pupuntahan pa ako, mamamaliki pa ako, magugas, maglalaba pa ako, tapos ganito pang gagawin ko. What? Hindi ka nakafocus nun. Prayer means ganito, stop! In the name of love, stop! So ganito yan ha, pag nag-pray ka, i-stop mo muna lahat ng mga obligasyon mo. Focus ka muna kay Lord. 10 to 12 minutes a day. Amen? Ilang minuto ka, ito, trinay ko ito. Kami ni Ate Che, kami yung puro reel, yung nag-iiba-ibang itsura namin. Kasi iba-ibang itsura ng reels, di ba? May masaya, nakakagalit, nakakainis. Lalo na pag nakikita ko yung mga pingkilawan. Nakikita ko yung mga taga-congress. Tapos mamaya, tatawa ka naman, tapos may makakita ka ng buhaya. Di ba, paiba-iba? Alam mo ba, na sa kaka-reels ko, nakakonsume ako ng 45 minutes. Itong sinasabi ko sa inyo, 10 to 12 minutes. Ilang reels lang yan. Amen? Kaya please, parang awa nyo na, maawa ka sa sarili mo. Mag-pray ka 10 to 12 minutes a day. Focus for the next 2 months at huwag mong kalimutan ang prayer request mo doon. Amen? At tingnan mo, after 2 months, alam mo, psychologically, binabago ni Lord ang iyong mindset. At sumusunod. Kaya pala ito seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things iaayusin ni Lord. Focus ka lang for 10 to 12 minutes a day for the next 2 months at mararanasan mo, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? May natutunan? Amen. Last na ang korahe natin. Wait, last. Last na ginagawa natin ito madalas, anchored in God's presence. God's presence means